Ito na po yung araw. Ito na po yung araw na magte-take tayo ng JLPT. So, dito po tayo mag-e-exam, guys. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, kakagising ko lang po. Time check muna tayo. 6:20 na ng umaga. So, ito po yung dahilan kung bakit maaga nga po ako gumising ngayon. Ito na po yung araw. Ito na po yung araw na magte-take tayo ng JLPT. Kaya ito po yung dahilan kung bakit gumising po ako ng maaga. Unang-una, syempre malayo po kasi yung school kung saan ako magte-take ng exam. Check lang muna po tayo ng requirements na kailangan para mamaya. Ito po, meron na yung test voucher natin. Yan, nasa loob na ng bag. Syempre, meron na tayong lapis. Ayan, HB na pencil yung gagamitin natin. And ito po, eraser. Ayan, in case na magkamali po tayo sa sagot, may buburahin tayo. Tsaka, yung residence card, nandito na po sa wallet ko. Talagang lagi ko po itong dinadala. Double check lang po natin, kaya yung open ng application is 8:30 ng umaga. Bali, meron pa tayong 2 hours na gagawin sa pagbabiyahe kasi nga malayo po yung school na pupuntahan natin. At ang school na pagtitigan ko ng exam is ito po sa Yamato University po sa bandang Suita po sa Osaka. Kaya ayun po, samahan niyo po ako sa experience dito sa pagtitake ng exam. Maghihintay lang muna tayo ng train dito. Bale, 3 transfer po yung gagawin natin mamaya. Kaya ganun po yung kalayo ng school kung saan tayo mag-exam. And after kong sumakay ng train papuntang Nishikujo muna, naisipan ko munang kumain ng breakfast dahil hindi po ako kumain ng almusal sa bahay. At nakakaramdam na po ako ng gutom. Mas okay na po kasi yun para may laman din yung tiyan natin kapag mag-exam tayo mamaya. Dito muna po ako sa may Nishikujo at kakain na muna ako dito ng breakfast. Okay po, palakad na ako papunta ng Yamato University kung saan doon po tayo mag-e-exam ng JLPT. Meron nga po pala tayong 9 minutes na lakad bago tayo makarating. Time check muna tayo. 7:40 na ng umaga. Bale, sobrang aga nating nakarating dito, guys. Pero okay lang yan. At least ready tayo. Kanina nga po pala habang naglalakad ako, bibigay po sila ng tubig bago kami makapasok sa may school. Nagbigay sila ng tubig. Siyempre may libreng lapis at eraser na kasama. Sayang, nagdala pa ako ng lapis. Pero okay na po yan. Thankful naman po ako dahil may free na tubig na binigay. Kasi nga mainit na dito sa Japan ngayon. So ito na po yung university kung saan mag-e-exam tayo dito. Ayan. Mukhang malawak tong school na to, guys. Talagang university na university. So dito po pala tayo mag-e-exam sa Yamato University. Titignan natin kung gaano nga ba kalawak dito sa loob. Tara, pasok na po tayo. So dito nga po pala is dining hall nila dito. Pagpasok pa lang natin sa may gate. At dito po is puno ng puro campus na iba-iba mga pwesto. Ay, nakikita nyo na sobrang lawak dito. Ayan, dito po is meron silang Yamato Arena. Tapos dito naman po sa side na to is ito po yung canteen nila. Ayan, grabe. Hindi lang po canteen, may katabi pa pong mga classroom dyan. Tapos dito po, yan, puro mga campus na yan nandito. Ayan, ang lawak po, sobra. Kahanap lang muna tayo ng upuan kung saan pwede tayong tumambay saglit. Time check muna tayo, 7:50 na ng umaga. Bali, meron pa tayong 40 minutes bago tayo makapasok ng classroom kung saan tayo mag-exam. Sa wakas, nakahanap tayo ng maupuan natin ngayon. At medyo maaga pa naman po kasi. Wala na rin po kasi ibang upuan dito, guys, dahil punuan na. Kasi ang dami po mag-exam ng ng JLPT. And again, N2 nga po pala yung titake ko ngayon. At magkasama po pala yung N1 dito tsaka N2, pero hiwalay po sila ng
classroom or yung campus. Yung N2 po is banda doon, tapos yung N1 po sa kabila naman. So yung iba po dito is nagre-review, papahapyaw ng mga notes nila dahil ilang oras na lang po is exam na. Kaya may dado po ako na hindi po ako handa masyado kasi talagang wala po tayong time na mag-review dahil busy rin sa trabaho natin. Itong school na to is sobrang lawak po guys. Ayan, nakikita nyo naman, mapalikod harap. Tapos dito naman po is parang baseball court nila dito. Ayan. Tsaka hindi na rin natin kasi maiikot. Ilang minutes na lang po is magbubukas na yung room. So ayun, yung room pala na pagtitikan ko ng exam is sa second floor po. Buti na lang po talaga kanina nakakain tayo ng breakfast natin sa may Sukiya. Kaya wala na tayong poproblemahin dito. At medyo maaga nga pala yung exam nila dito at matatapos ito ng half day. Yung part 1 na exam natin is magsisimula ng 9:10 hanggang 11:15. Ito po yung language knowledge natin na kasama yung vocabs, vocabulary, grammar, tsaka reading. And after nun may break tayo ng 30 minutes at mag-i-start ulit ng exam natin ng 11:45 hanggang 12:50. So medyo maaga po tayo matatapos, halos 1 PM na. Kasi dati po nung last na exam ko 2 years ago I think, natapos po kami isang buong araw po yun hanggang hapon. Tsaka talagang mababait yung mga nagbabantay sa labas kanina dahil bigay sila ng libreng tubig tsaka lapis and eraser. Kahit nagdala pa po ako ng lapis ko. Tsaka yung eraser na binigay nila is wala na pong cover yun. Kailangan kasi tanggalin yung cover na yun para iwas po sa kodigo. Kasi kung ano pa yung mga nakasulat dun, talagang tinatanggal lahat. Yun, mamaya na lang po ulit at babalikan ko na lang kayo. Bali, share ko po ulit sa inyo yung experience ko sa exam mamaya. So, okay po, kakatapos lang ng exam namin sa JLPT kanina. At ang masasabi ko po na sobrang hirap po guys dahil wala rin po akong time na mag-review dati. Pero okay na po yan, at least experience po ulit to sa akin. Sana sa darating na December, this time makakapasa na po tayo. Pero hindi ko po ina-expect na papasa po ako ngayon. Ang naging experience ko nga po pala kanina sa exam nung part 1, which is ito po yung grammar, vocabulary, tsaka yung isa reading. Yun po yung mas marami pa po yung hindi ko alam na sagot doon guys. Kaya ang ginawa ko po doon is yung iba po doon hinulaan ko na lang kasi kulang po talaga ng oras. Lalong-lalo na po sa may bandang dokkay or reading. Talagang wala na po kasi akong time na magbasa doon kanina. Yun, yung iba naman po doon is nababasa ko naman po doon. Bali 3 items po yun. At yun, talagang pinagmamalaki ko po sa sarili ko na na yung iba po doon is nababasa ko na po, lalong-lalo na po yung kanji. Kasi dati po nung unang take ko ng N2 nun, as in halos lahat po doon wala po akong mabasa. May nababasa naman po ako doon pero iilang kanji lang po yung alam ko nung time na yun. At ayun po, talagang mahirap po yung exam nun, lalo na po pag hindi tayo nagre-review nun or nag-aaral. Tapos nung part 2 po nung exam, yung listening po or tawagin nating chokay, yun, medyo tricky din po. Hindi po talaga mawawala yung tricky sa listening kasi halos nung nasa lahat ng choices magkakapares pero hindi mo alam kung ano yung pinaka malapit or pinaka the best na answer dun. Kaya dapat talaga may ma-analyze mong mabuti yung sinasabi sa may radyo para malaman mo yung tamang sagot. At syempre may nabago nga po pala sa rules ng JLPT kanina. Last year pa po yun, nung December, sinabi lang po sa akin ng kaibigan ko yun nung nag-take siya. May binigay po silang brown envelope doon guys sa may table kanina. Malaking brown envelope yun kasi doon nyo po ilalagay yung cellphone ninyo. At bawal pong gamitin yun, kailangan po nakapatay at bawal ding naka-silent mode. Tsaka bawal pong gamitin yung cellphone natin guys kahit na sabihin natin na may break time tayo ng 30 minutes. Kasi pag once na binuksan natin yung envelope na yun, papalabasin na po tayo doon at saka hindi na tayo papayagan na mag-take ng exam or disqualified na. Ayun, buti na lang po sa awan ni Lord, wala namang pong napalabas sa amin kanina kasi sa isang room na yon, bale 100 kaming lahat na nag-take doon. Pero sa ibang room po, ganun din ate, mga tagwa 100 people po na kada room. Pero okay na po yan. Ang importante natapos na po tayo sa exam kanina kahit na sobrang hirap po. At ang masasabi ko po na experience pa din po ito. Kahit na bumagsak pa tayo, okay lang po yun.
At least, ang importante may natututunan tayo or may improvement din tayo sa sarili natin. Kaya yun po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ibang kanji doon is nababasa ko na po na dati po hindi ko talaga nababasa. Talagang achievement ko na po sa akin yun na kahit papaano po nakakabasa po tayo pa isa-isa or pa konti-konti. So ayun lang po yung experience doon. Talagang sobrang dami po ng tao na nagtitake kanina. At anyways, magkikita nga kami ni Rika Chang at yung mga kaibigan niya dahil mamaya po is kakain kami sa Filipino restaurant kay Kuya Jose. Dahil may tabi holiday po sila doon or eat all you can. Kasi alam niyo naman po na namimiss ko na rin kumain ng Filipino foods kala Kuya Jose sa Bamboo. Kaya ito na po, sulitin na natin tong eat all you can nila. At sakto rin kakagaling lang natin sa exam kaya i-treat din natin yung sarili natin. Ayun po, palakad na tayo papunta kay Kuya Jose kung saan tayo kakain ng lunch. Medyo late na nga yung lunch natin at time check muna tayo, 2:15 na ng hapon. Hi! Say mga kasama mo. Andun na. Nauna na. Tara. Akyat tayo sa 4th floor. Port. Iba niya po kasing kasama, nauna na. Andun na yung mga ka-church man. Kanina pa ako nagugutom eh. Ako din, nag-save na ako ng space para sa palabok. Si boss. Thank you. Always, Yes. Mr. Soji. I want to thank you for this opportunity po. Ay, nagsama-sama po kami sa na to or sa time na to na makasama namin. Sarap ng palabok. Ito yung namiss ko palabok eh. Palabok. Yeah. You know, I miss this palabok. It's one of my favorite dish. How's the palabok? Fine. How's the palabok? Okay yun dahil. I love diba pag ito yung nakatsus. Kala ko kasi nandun ka na. Long time no see, brother. Such a good event. Yeah. Long time no see. Long time no see. Long time now. Sarap, no? Sarap na bit. hanggang alas 10 ka na daw dyan. Sabi mo siya, wish to you. Wish. Wish 1.1. Ayan yung brown eyes, maganda yan. Sa'yo nga kami. Ay, hindi na kasha. Ito. Gusto ko. Wow. Ayun po, kakauwi lang namin ng bahay. At kanina nga po pala is nag-take ako ng JLPT na exam dito sa Japan. At after kong mag-take, dumiretso na kami sa Bamboo Osaka Philippine Restaurant para po kumain ng Filipino foods after ng exam. And shoutout nga po kay Kuya Jose dahil binigyan niya po ako ng alak. Ito po, shochu. Ang ibig sabihin ng shochu is ito po yung alak ng mga Hapon or Japanese liquor. Traditional liquor ng mga Hapon. Titignan natin sa loob. Talagang thank you sa iyo, Kuya Jose. Talagang binigyan niyo po ako ng alak. At ito pa yung natin. Ito pa yung iinumin ko hanggang next year. Kasi sobrang laki po nito. Ayan. Ito pa yung laman dito sa loob, guys. Yan, buksan po natin. Then, ayan. Laking shochu po ito, Kuya Jose. Thank you po sa inyo. At next time, babalik po ulit ako sa restaurant ninyo. Nang dahil sa sobrang sarap po ng mga pagkain nila, talagang binabalik-balikan po natin. Talagang worth it po. So ayun po, shoutout kay Kuya Jose. Thank you ulit sa iyo, Kuya. At binigyan mo ako ng alak. Talagang regalo po. So next time po is babalik po ako dyan sa restaurant ninyo. At ito nga po pala yung Facebook page nila. Ayan, follow nyo na po si itong restaurant nila, ang Bamboo Osaka Philippine Restaurant, na makikita yan dito sa sa Shinsaibashi. Ayan po yung Facebook page nila. Sana po i-follow nyo po sila at i-like nyo rin po yung page nila. Maraming salamat po.